Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Lahat ho talagang nakapaligid dito kay Marcos Jr. Talagang humingi ho ngayong mga panahon na to. Dito ho sa ilinabas na video na to, nitong si Sir Jojo de Guzman, makikita ho natin na itong si Martin Tambaloslos Romualdez, meron hong diferensya ang kanyang panga. Palsipikado ho ang kanyang ilong dito sa video na to. Kaya napagkakamalan hong mga bangag ang mga opisyal ng ating pamahalaan ngayong mga panahon na to dahil sa mga ganitong kinikilos ng mga opisyal ngayon dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Pero bago ho ang lahat ng yan, gusto ho muna nating i-shout out yung mga kababayan natin na talagang napakalupit kung sumuporta. Mega love shout out mega love shout out dito kay Dopont Court. Maraming salamat to sa $10. Palakpakan ho natin. Mega love shout out. Thank you po Ingat po kayo dyan sa Amerika kung nasan dako man ho kayo ng daigdig naroon ngayong mga panahon na to. Maraming salamat to sa napakatinding suporta sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Arizayen. Maraming salamat. Madam kumusta ho kayo? Ingat ho kayo sa Japan. Ito, meron ho siyang tanong dito. Can you enlighten me, Sir PH Update, bakit po ang gulo-gulo ng Pinas? Meron pang mas importante na dapat gawin sa bayang kong Pilipinas. Anyari, so sad naman, paulit-ulit na lang. Wala ho tayo magagawa, madam. No, habang ang ating mga kababayan, hindi nagkaroon ng tamang edukasyon kung sino ang dapat iboto na manunungkulan sa ating bansa, paulit-ulit lang ho ang pambubudol na gagawin nitong mga politiko na to. Okay, yun lang naman ho ang maikli at mabilis na eksplanasyon na mabilis intindihin ng karamihan sa ating mga kababayan. Habang hindi naging edukado o naging educated yung mga kababayan natin sa pagpili ng mga iluluklok natin na opisyal sa pamahalaan, magpapaulit-ulit lang ho tayo dito sa walang humpay na paikot-ikot na cycle na to, na magkakaroon tayo ng napakagandang pag-asa, talagang magiging excited tayo pagdating ng kampanya, pero pag naupo na ho itong mga walang yung politiko na to, yun na ho mga kababayan. Doon na ho lalabas ang tunay nilang kulay, na yung gusto lang ho nilang mangyari at itulak sa kanilang panunungkulan yung kanilang mga sariling interes. Kaya sa susunod na eleksyon, pakapiliin ho natin, lalo na itong napaka-crucial ho ng midterm election na to, na piliin ho natin yung mga senador na iluluklok natin sa Senado. Nandiyan na si Kong Dante, si Atty. Vic Rodriguez. Ano ho talaga, bababa at bababa pa rin ho tayo doon sa pagpili ng mga iluluklok natin sa pamahalaan. Kasi hindi naman ho makakapangurakot yan, hindi naman ho mababawasan ng korupsyon at makakapaghalal tayo ng dekalidad na public servant pagka educated na yung mga botante, hindi na ho sila nadadala doon sa akap, doon sa tupad, doon sa mga pakingkim nitong mga politiko na to. Yun lang ho, Madam Ma'am Arisa, yan, for now kailangan ho muna nating ibahagi yung mga impormasyon na dapat malaman ng ating mga kababayan para makapili ho sila ng mas maayos sa susunod na eleksyon. Eto mga kababayan, mega love shoutout din ho dito kay RML, SBL, mega love shoutout. Maraming salamat to. Palakpakan ho natin. Ayun na nga mga kababayan, di na ho natin patatagalin to. Sa mga bago dito sa PH Update, di ho natin pinapakita yon para magpakulay kayo dyan. Ano na ho yan, kumbaga. Maraming salamat kung magpapakulay ho kayo. Sinashoutout lang ho natin yung mga kababayan natin kasi nagdodoble effort po sila sa pagsuporta sa mga ginagawa natin reaction video dito sa PH Update. Pero isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. No? Maraming salamat sa mga mahigit nasa 200,000 ho, ang nag-subscribe sa atin sa nakalipas na ilang buwan. No? Maraming salamat ho. Palakpakan ho natin ang bawat new subscriber natin dito sa PH Update. 600,000 subscriber na ho tayo. Konti na lang, no? Konting push na lang, magwa 1 million subscriber na tayo. Makukuha na ho natin yung ating talagang target, Ito na ho mga kababayan. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. I-click nyo lang ho yan at makakasama ho kayo. Makakasali kayo sa ating kumbaga yung talagang sila yung pinakaunang nakakakita sa ating mga reaction video. Ito mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Tambaloslos ba o dito kay Madam Maharlika. Unahin na ho natin itong si Martin Tambaloslos Romualdez. Nakita ho natin, shoutout dito kay Jojo de Guzman, no. Nakita natin tong video na to kay Sir Jojo de Guzman. Panoorin niyo ninyo to mga kababayan, kayo na humusga kung anong masasabi niyo sa sa inaasal ng panga ni Tambaloslos dito sa video na to. Heto. Ay, ba't gumaganon ka, sir? Ano nangyari? Gumaganon ka, Our president, he's Uy,
dumadal. Nanlilisik yung mata nitong si Tambaluslos ha. Ano, bumababa yung ano? Iba ba sir yung ano? Iba ba yung pakiramdam nyo ngayon? Excellency, Tumitirik yung mata eh. Alam nyo naman ho, kung yung mga tumitirik ang mata, di ba? Yun lang yung mga nasasarapan. Tumitirik ka ba pero tayo, hindi tumitirik yung mata natin. Okay. Ferdinand R. Ano tinitingnan mo sa akin, sabi Brad? Hinihintay mo mahulog yung buto niya, ganon. Kaya kayo na pagkakamalang bungag dyan sa mga ganyang asal nyo eh. Diba? Pero meron akong nabalitaan. Actually, bago natin nabalitaan yun, narinig na nating nagsalita itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano, yung mga retired PMA graduates, yung mga PMA official, ay yung mga retired men in uniform, nagpaplano daw ho atang gumawa ng manifesto na kung saan doon sa manifesto na yon gusto ho nilang mawala na sa kanilang paningin itong mama na to bilang Speaker of the House. Ngayon, marami hong alingas-ngas na di umano, abangan ho natin sa mga susunod na araw kung anong mangyayari dyan sa mga alingas-ngas na yan. Pero di mo natin alam, no? Kasi galing kay Tatay Digong yun eh. Susuportahan daw nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga retired military personnel na yon kung sakaling itutuloy nila yung kanilang hakbang na gumawa ng manifesto para maligwak ang walang iyang speaker na yan. Marcos Jr., our president, Tumitirik ho yung mata, no? Nagtoka. Ngayon lang ho kayo makakita ng ano iniisip mo dyan, Brad, ha? Kala mo siguro matatakasan mo yung mapanuring mata ng mga videographer dyan sa Malacanang. His Excellency Ferdinand Grabe, ano kaya tinitignan niya sa taas, R. no? Marcos Jr. Oo. Nakatingin kay Marcos lahat. Ikaw nakatingin ka sa kisame, Brad. Ano pakiramdam mo niyan? Nasa alapaap ka, ganon? High na high ba, sir? Tinatanong ko kasi ngayon, very high yung natin pakiramdam. Yung moral natin, napakataas. High na high yung ating pag-asa sa buhay. Kaya high. Ikaw ba, sir, high na high ka? Ako, high na high ako eh. High na high ako sa pagmamahal ng aking pamilya. High na high ako sa pagmamahal ng aking mga anak. Napakasarap, di ba? Masarap maging high eh. Yung tipong high na high ako sa natatamasa natin sa buhay, di ba? Kayo ba, sir, Tambaluslos? Saan ho ba kayo high ngayon? Diyan high ho ba kayo sa pagiging Speaker of the House nyo, sa kapangyarihan na natatamasa nyo, o sa ibang bagay? Nagtatanong ho ako ha, baka sabihin itong si Tamba ha. In the passage of these significant measures, we are Naku, ngumuwi, sarap. Sarap ba, sir? Meron ba naiwang residue sa nyo, sa gums nyo, kaya sinimot yung ganon? Anak ng tokwa, ibang lahi. Itong si Cheese, pakilay-kilay lang yan, pero bahala kayo dyan, sabi ni Cheese. Ako, libangan ko lang naman, si Heart, ano lang yan. our sacred oaths. Sabay lunok, sarap. Sabay linis ng gums niya, sabay lunok, di ba? So that we may faithfully defend and serve our country. Thank you for guiding our leaders. Uy, si ano yun, ano pangalan ito? Si Anyo, yan. Si Eduardo Anyo, isa sa mga... Ang ating dating siya, in fairness, nung DILG secretarian si Anyo, mahusay naman ho yan. Mahusay kasi yung mga local government official nung mga panahon na yun. Hindi ho nila basta-basta sinusunod. Especially our president, Talagang itong si Tambaluslos. Sino tinitingnan mo? Baka ang gustong pakita dito ni Jojo de Guzman, itong si Lagdamio. Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. in the passage of these significant measures. Thank you, Mr. President. Oo, matumba ka, Brad. Relax ka lang. Talagang protektado siya ng dalawang Tambaluslos na nasa gilid. Hindi ka pwedeng matumba, Brad. Baka biglang pumalit dyan si Sarah, di ba? Thank you, Mr. President. Sarap, hindi. Ganyan sila eh. Sabay lunok ko. Pinapalakpakan nila ako. Kahit natanga ako. Ganyan yan eh, di ba? Philippines reaffirm. Tignan nyo ito mga kababayan. Pagka si Boss Jojo de Guzman, naglagay siya ng arrow, tingin ho kayo sa arrow, ha? Parang thumbnail lang yan. Kung saan itinutok yung arrow,
Doon mo kayo tumingin. its sovereignty, Galing, sovereign rights, and jurisdiction in our waters. By defining and Oh, ay, ibang klase talaga to. Pambihira. asserting ika our nga. maritime zone, navigational regulations and procedures, while obliging them to comply Oh. Sinong binilugan? Si anong pilihan to? Si Manalo ang binilugan. Pero tignan nyo ho si Lagdameo. with navigational regulations. Naku, merong naiwang residue, sir. Meron ba naiwang residue? Yeah, si Manalo, hindi yan. Siyempre, tagal na sa DFA niyan, di ba? Ngayon na, yung katabi niya, yan talaga, balita yan. Pabalik-balik daw sa CR yan. Di ba? Tapos pagdating niya daw, singhot. and procedures to comply with navigation Grabe naman yan, Lagdameo. Galing ka na ba CR niyan? while obliging them to comply with navigation Oh, grabe no, baka pagka naka-close door sila sa opisina nitong si Marcos Jr., di ba? Makabalandra dyan sa opisina yun. Bulto-bulto, no? Hindi na ako gramo-gramo, bulto-bulto. ano, bulto-bultong pulburon. Anyway, syempre, lifetime supply ng pulburon bago sila bumaba. Sarap ba naman yan? Kahit tayo naman, paborito na nga natin dyan, yung pinipig flavor, di ba? Lloyd. regulations. Ayun, dito na ako natatapunin. Nasa alapakap itong si Tambaluslos. Ito naman si Lagdameo. Pakula-kulangot lang. Ito, pakinggan nun natin yung mga ratsada nitong si Binibining Maharlika dito kay Lagdameo, ay dito kay Tambaluslos. Itong mama na to, laki yung damage na ihinatid nito sa sa kanyang interes na maging presidente. Linagay niya ho sa alanganin ang buong sambayanan, no? Yung korupsyon, napakatinding korupsyon diyan sa House of Representatives. Matindi ho mga kababayan. Napakatindi ho. Kayo ba naman, hinamon kayo na magbukasan ng libro. Anong ginawa nyo? Inimbestigan yung mga Duterte. Yung inyong MOOE, yung inyong maintenance and other operating expenses, magbukasan ng libro. Anong ginawa ho nila? Imbis na tumalima sa hamon ng sambayan ng Pilipino, ang ginawa ho ng bangag na yan, nitong si Tambaluslos, pinaimbestigahan ho niya yung mga nagtanong sa kanyang travel expenses. Diba? Ganyan ho sila, ganyan ho kawalang niya yung mga yan. Kaya ngayon pa lang masasabi na ho natin, ang pinaka-corrupt na Congress ang 19th Congress. Ang pinaka-walang kwentang Congress ang 19th Congress na pinamunuan nitong walang iyang Martin Tambaluslos Romualdez na ito. Naku, balik na balik sa atin yan, no? Hanap niyo yung PH na yan. Di ba? Huwag kang magalit, sir. Totoo naman. Pinaka-walang kwentang Congress ang 19th Congress. Pag-atras doon sa panahon 18, 17, 16, basta tayo doon, gabi siya, di ba? Ito, mga kababayan, panoorin ho natin itong mga balagbag nitong si Binibining Maharlika. Ito na naman kay Binibining Maharlika. Mayroong speech si Tatay Digong, Unahin na kaya natin itong speech si Tatay Diggs. Ito na lang kay, Madam Maharlika. Next video na ho yun, next video na. Game. 1966 ipinanganak. Naku po. Ano ito ang Yan hawak ang nating hawak. ebidensya? Oh. So mga palangga, well, actually, Ano ho tayo ngayon? Nature ho muna tayo. Green. Green ho muna tayo kasi galing ho tayo sa green. Kaya isa ho sa paborito nating kulay yung green na yan. Hindi, yung lola natin, yan ang paborito niyang kulay. Kulay green. Yung lola natin. Kaya wala, maganda green Yung tipong nakaka-relax sa mata. Lloyd. ano pa to, December 2023, ko pa to sinasabi sa inyo ang issue na ito. Oh. Napag-alaman natin, ayon sa ating source, na message tayo noong October 30. Okay, Miss Maharlika, meron po akong ibibigay na information sa inyo na pwede ninyong i-share sa inyong mga viewers regarding sa secret arrival ng mga ICC members. Nako, ICC member, bago huyang ICC member na yan. Meron lang ho tayong nakitang picture. Hoy, Kokak, anong ginagawa? Madam, anong ginagawa mo dyan? Nyari sa'yo. Ba't ka nakaganyan? Anong trip na, ano na naman ba yung trip mo na yan, madam? Ba't ka umiiyak? Anong meron? Yan ang tinatawag nilang, merong tawag dyan tears. Ano yan? Crocodile tears ba tawag dyan? Ba't ano iniiyak mo? Anong iniiyak mo?
Alam mo ano nakakaiyak? Nakakaiyak yung mga kababayan natin mo pa hanggang sa ngayon, di ho nila malaman kung saan ang direksyon ng kanilang mga buhay dahil doon sa nangyaring sinapit nila doon sa Bagyong Karina. Yun ang nakakaiyak. Pero yung mga iniiyakan nyo na yan, naku po, madam, tawag ba daw crocodile tears? Crocodile tears ba tawag doon? Hindi ko alam eh. Pero meron silang tawag dyan sa mga ganyang klaseng luha. Naku, madam, lagay ho natin dito kasi best friend nitong si, yan, ni Palangga, Binibining Maharlika, yang si Kokak. Tuloy sa natin. ating bansa. Ito po para liputin, liputin Nako. ni Ilonggo. Nako, Ilonggo nako, siguro nako, to si nako, Palangga. nako. Para Nako, liputin nako, o nako. traidorin ang ating Pangulong Duterte, former President Duterte. Hi, Ma'am Parvina, how are you? Ito pong issue na ito ay patungkol sa kay House Speaker Martin Tambaluslos, who secretly arranged accommodations and security for those ICC members. Alright. Sabi ko sa kanya, nagpasalamat ako. Sabi ko, baka naman sir, pwede po kayo mag-send ng information. Kasi syempre, mahirap na yung magsalta tayo kaagad. Although, nung the moment na na-receive ko yung message na totoo ito. Kaya lang, syempre, kumukuha tayo ng mga ebidensya na makakapagpatunay, makakapag-corroborate sa ating information. Hindi katulad dyan ni Jay Kung Ho na chismis-chismis lang sa Quadcom. Kasi may chismis-chismis na ganon. Anyway, dadako tayo. Grabe no, ang plastic ng nitong si Lisa Araneta Marcos. Yung walang sincero, pati ba naman pag iyak madam, plastic. Tayo dyan mamaya. Okay, Miss Maharlika, there are several ICC teams na pumasok, okay, sequentially sa ating bayan simula pa po noong October. Okay? Naku, Sabi niya. Alright. Isa po sa investigators ay nagngangalang si William Rosato ay nasa Kala ko William bansa Shatner. na. Nakastay po siya sa Raffles Hotel since October 29. Okay? Ang Raffles, di ko nga alam na, ang may-ari ng Raffles Hotel ay si Elizaldico. Okay, ang putang inang yan ang may hawak. ang luto. Pagka sobrang galit na ho siguro natin. Pagka nagalit tayo ng sobra, pwede natin banatan pwede tayong gumanon eh. Pero ngayon, di tayo nakakaganon kasi di pa naman tayo galit. Kumbaga, cool pa lang tayo nito. So, galit na ho tayo, di ba? Pero kaya nga, paubaya na ho natin kay Binibining Maharlika na yung mga jutang gininis na yan. May-ari, according to our source. Oh, Basta, Yung madam. tapos yan, sabi niya, balagbanin may mo silang kasama lahat. po, okay, ulitin ko. Si Rosato ay nasa Raffles Hotel since October 29. Nasa akin yung travel record nila. With an American interpreter Wow. named Maya Bracken. And, sabi niya, another investigator named Glenn Cala na Naku. kaaalis lang po sa bansa natin. So, titignan mo tayo, bago natin tuloy-tuloy yung kanyang pasabog, mga kababayan. Tinignan ko to. Anong pangalan nito ng una niyang pinangalanan na ICC? Si William Rosato. Ayon sa kanyang record, mga kababayan, ito yung mga taga-government na nakikinig sa atin. Personal details, nakalagay dito, travel type A. Ano ibig sabihin nito? Type A personality ba ito? Kasi ginugol natin. Ang sabi dito, travel type A, travel port NAIA 1. Status A, flight number, dito siya sumakay. Flight number MH804. Actually, Googleable yan. I-Google nyo yan. MH804. Okay, ito yung pangalan niya. So, travel date October 29, 2024, 10:19, 10 p.m., 19 minutes, and 10 seconds. Dami na. 10:19, 10 p.m. Okay? Ang admit status na is EO408.
Para pakita lang natin yung ano, yung background ng passport para maniwala lang kayo. Pero hindi natin pwede pakita information. Ayan yung background ng passport talaga. Alright? Next. Pintahan kaya natin yung ulo Nako. niya. Yung mga ICC nandito na ho sa Pintahan natin Pilipinas. yung ulo niya. Tingnan lang. Tingnan natin. Pintahan ko lang yung ulo niya. Anong karta, Okay, madam? tingnan Anong natin yung karta ng ulo niya. ano Paano niya? ba Yung mga natin ito ulo niya? pipintahan? Tingnan natin. Wag na. Sige, yun na Oh. lang. Baka Hindi, pintahan natin, mahirap madam. na. Alright. So, ang sabi sa report ng ating Naalala ho natin nung una nating pina-follow tong si Binibining Maharlika, no? Noong 2016, no? Ano pa ho tayo noon? OFW tayo. Umuwi tayo galing bakasyon. No? Bakasyon ho tayo. Nakita natin to si Binibining Maharlika. Tindi hong bumalagbag nito noon. Ganun no, yung ano naman niya, tayo niya noong mga panahon na yon hanggang ngayong mga panahon na to. Parehas lang ho. Walang nabago. Ang nabago lang, hindi na ho siya loyalista. Hindi, noon ho talaga loyalista yan, di ba? Nagka-electoral protest si Bangag. Isa ho talaga sa mga ano yan, kumbaga napaka-vocal. Noong parang dinidelay yung proseso ng electoral process, isa ho siya talagang bumibira dyan, no? Ano din naman siya, taga-suporta siya ni Tatay Diggs, pero bumira din ho siya kay Senator Bongo, yung tipong pumitik din ho siya kay Martin, ano pangalan, si Andanar, di ba? Binira niya rin ho yung mga. Pero wala hong ganito na ginipit siya na kinasuhan siya. Wala ganito. Ngayon, ginigipit ho siya no? Tuloy. puting ahas ay meron siyang Amerikanang interpreter na si Nako. Bracken Maya Destura. Okay? May bitbit siyang interpreter. Itong si Maya, what? Place of birth? Filipino-American. Okay. So, based sa kanyang passport, ano to? US passport siya, Lagay lang natin yung shadow, Hindi natin papakita yung buo. Ayan, State. Ayan, yung buo. Para lang maniwala kayo sa kay lola nyo. Ayan. Ay, tano yan? Ayan yung passport ni Bakla. Okay? Tignan natin. Nationality niya is United States of America. Place of birth, I think, to sa Pilipinas ipinanganak. Wait. Place of birth, Philippines. Yeah, I believe. Place of birth, Philippines. Okay? So, 1966 siya ipinanganak. Okay? So, yung isang kasama nila, isisend ko to kay PRRD. Mamaya. Isend ko to sa lahat. Nako. Okay, lahat ng pwede nating isendan. Okay. Sige, madam. Sendan Balik lang tayo na sa siya. mensahe, mga hitad. Sabi ni Palangga, pinapasok ito. Okay, itong message niya. Balikan natin yung message na yun. Okay, ito ay inayos pasikreto ni Martin Romualdez. Alright, so, another investigator named Glenn Cala. Tingin niyo po mga kababayan, isa yan sa mga dahilan kung bakit na yung mga retired PMA graduates gustong mag-manifesto dahil ang dating ko kasi kung ang umareglo dyan na allegedly itong si Martin Tambalusos Romualdez na kung saan alam naman ho natin na walang jurisdiction dito ang ICC at pinipilit ho niyang papasukin at siya pang tumutulong para mabigyan ng problema ito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sa tingin niyo ho ba, isa ho yan sa mga dahilan kung bakit talaga ngayong mga panahon na to napakaraming alingas-ngas ang nababalitaan natin dito kay Martin Tambalusos Romualdez. Sa tingin niyo ho mga kababayan, i-comment niyo na sa baba at ng ating mapag-usapan yan sa comment section. Nagre-reply ho ako sa mga lalo na yung mga unang nag-comment talaga rin-replyan ho natin yan. Yung mga first 30 minutes at nababasa ko ho lahat ng mga kino-comment nyo. Kasi kaya ho natin binabasa para malaman ho natin yung saloobin ng ating mga kababayan. No? Baka meron pa silang maibahagi sa atin na magandang, magandang point of view. Yung kanilang mga pananaw talagang magaganda. Maibahagi ho natin dito sa PH. Si Glenn Cala, si Glenn Cala. Hindi pa natin nalaman kung ilang taon, kung ano yung ano niya. Glenn Cala? Who is Glenn Cala? Okay, Glenn Cala, where are you? Si Glenn Cala, or Glenn Cala Roderick Thomas, ang kanyang buong record dito, British citizen na ipinanganak noong 1986. Alright? Now, ang kanyang personal details, ang kanyang travel type A, status A, alright. Tapos sa ANAIA 1 din siya, flight number PR515. Travel date niya, ito ay 10 October 2024. I'm not sure kung ang travel date ba dito, dumating siya sa Pilipinas o pag-alis niya. Diba? I think dumating ito. So dumating siya sa Pilipinas. I can only, andito ba si Palangga ngayon? Alright? So ito October 20, 2024, dumating siya ng 12-10-14
10:48 a.m. Kasi kung may mga taga-immigration dyan, alam nyo itong pinagnangak ko dito. Yung taga-Amerika o yung US citizen naman, ang kanyang travel date, October 4, dumating na siya sa Pilipinas kasi may dugong Pilipino siya, Destura. Okay, October 4, 2024, alas 6:02:54 a.m. dumating ng Pilipinas. Binabasa natin to, tingnan natin. Pinakataban natin si yung isang, pakita nito yung isang kalbo. O yung buhok niya. Tingnan natin. Nationality, okay, ito. Si Palangga, nakababayan ko, ito yung kanyang personal details. Yan, malinaw tayo yan na legit yan. Naiya, flight number, Nako, Okay. dokumentado yan. Now what? Dokumentado gagawin natin yan, mga sir. Hindi natin alam kung ano talaga nasa utak na bangag ni Lisa at ni Tambaluslos. Kasi mga kababayan, according to our source, ito na. Pasikreto silang pumunta sa Pilipinas. At ito ay ang nag-asikaso ng kanilang travel details, nag-asikaso ng kanilang pagpunta sa Pilipinas para mag-imbestiga. I don't know anong pakay nila talaga. According to our source, ay si Romualdez at si Zaldico. Nako. Okay. Nung dumating, itong mga members na ito, ay inilagay sila sa 5-star hotel. Doon nga sa Rapples na pagmamayari daw ito ni Zaldico. Nasa presidential suite sila. And frequently went to high-end hotel, Hotel Midas, for meetings with particular person. In and out sila doon sa kanilang hotel. In Midas, sabi niya, where they use as workplace. So doon sila nag-uopisina doon sa Midas Hotel, according to our source. The hotel reserves several presidential suites, sunset rooms, and additional rooms for transition and breakthroughs. Wait a minute. Okay. For transition and additional room for transition and breaks. Okay. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities and 4 drivers standby all day. Ibig sabihin, ang pamunuan ng kung base dito sa sinasabi ni Binibining Maharlika na talaga sila ang punong abala diyan sa mga ICC personnel para talaga makastigo o mabigyan ng problema itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Diretso nyo lang yan. Hanggat naman di kayo napapasok, di kayo tumitigil muna kasi, bago ho tumigil yung mga yan, kailangan ho muna nilang maramdaman na, hindi pala magiging popular. So magmumukha pala kaming mga pagka tinuloy namin to. Tuloy nyo lang, walang problema yan. Pero Go po lang. ito ng taong bayan. Bakit mayroong 5-6 grabe close insecurity at may 4 to 5 driver na naka-standby sa kanila buong araw? Sabi niya pa nga, when the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts. So may escort pa. And their expenses are all charged to this escort. Yung mga escort na yon, according to our source, mga tao ni Romualdez at ang nag-arrange ay si Romualdez at si Elizaldico. Sabi niya, okay, ma'am, sabi niya, mayroon pa nga pong incident na itong ICC members urinated in the neighborhood of Tambaluslos Villa, which caused neighbors complaints. So sabi niya, may pagkakataon na dinadala ni Martin Romualdez sa kanyang lugar, sa kanyang bahay, at may neighbor na nag-report, siguro nalasing, I don't know, kung sino doon sa tatlo na ipinakita natin, hindi naman siguro yung babae, na umihi at ito ay nireport ng kanilang kapitbahay. Ang tawag sa mga ito ay mga VIP. Sarado VIP. sila, banday sarado, at ito ay pinagpaplanuhan nila kung paano panagutin for whatever reason, kung paano hilain, kung ano man ang Pangulong Duterte. Meron po, very strict po yung rules nila. Okay? Very strict ang rules nila. Kasi sabi ko pala sa kanya, baka naman pwede ka mga-videohan mo, sabi ko, or picture. Very strict po yung rules nila using digital devices there. Imposibleng makuha ng video. Bantay sarado po. Talagang may bodyguard. Okay? Bantay sarado sila. Okay? Pero, ito po ay labas-pasok sila sa Midas Hotel. Alright? O, ngayon. Ay, nako. Sabi ito mga palangga, nakakagalit, Miss Maharlika, habang nagsasuffer ang ating mga kababayan sa Bagyong Christine, itong mga ICC members, okay, are feathering their nest, enjoying luxurious accommodations and services. Wow! Grabe Romualdez naman yan. invest quite a lot money to serve
the ICC team, which let us wonder, are these expenses covered by Martin Romualdez himself, or have they been spending the budget for flood control and relief? So Martin Romualdez owes the public an explanation. Kaya pinapasabi sa atin, so boljakin nyo yung putang inang Romualdez na yung sangkot Yan. yan sa bribery. Naku, heavy luggage na naman. Daming Bakit? problema ni Number one, Martin. question, bakit itinatago dyan sa hotel, ginahabon nila, yung ginahabon, tinatago nila itong mga ICC members na ito. If they are Naku. legitimate ICC members, bakit kailangan itago sa hotel? Bakit may mga bodyguard na with high powered, security, arms, whatsoever? And bakit may shopping galore? Kasi kung ang intention mo, mga kababayan, ay mag-investigate or whatsoever, bakit shopping spree? According to our source, labas-pasok shopping spree and charge to the escort. At ang escort na nila ay mga Pilipino. At itong mga Pilipinong ito na may mga baril, may mga kasama din sila para mga staff and everything, taga-bit-bit siguro ng pinamili nila, ay under sa payroll ni Romualdez, under sa payroll ng taong bayan. Kaya dapat ito yung iniimbestigahan dyan sa Quad kung bakit sikretong pinapapasok yung ICC. Actually, hindi na ako nagtataka dyan. Sinabi ko yan sa inyo noong November 18 of 2023. Remember that? Meron pa ako sinabi sa inyo na isang ICC member but I forgot. Kailangan balikan ko yung mga dokumento natin. So, talagang itong pagta-target kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, ay planado na ito ng mga hinayupak katulad ni Romualdez, ni Tambaloslos, ni Saldico, ni Bangag, lahat yung mga yan. Kaya gano'n na lang yung eagerness nila na pahiyain, buwisitin, balahurain ang Pangulong Duterte. Kasi recently, di ba, inibitahan nila, today, hindi dumating ang Pangulong Duterte kasi sabi na ni Pangulong Duterte na hindi yan na kailangan pang umattend dahil nasabi niya na lahat ng nasabi niya, nandiyan na sa Senado, kung i-extract na lang nila yung transcript, then, sayang lang yung pera ng bayan, dapat yung pera ng bayan inilalaan sa mga productive na mga proyekto o ibigay sa mga taong bayan na nasasalanta ng bagyo, di ba? Parang ganun yung konteksto ng mensahe ni Pangulong Duterte. Kasi nga, itong UWAD committee na ito, talagang utos talaga ng gobyernong Bangag. Di ba? Imagine mo, bakit sekreto, Romualdez, bakit sekreto mong pinapapasok ang ICC at hawak ko yung kanilang 3 passport? Paano ko nakuha yan? Sa pamamagitan ng aking magic wand. Di ba? So these are legitimate information na kahit anong gawin yung mga hinayupak kayo, Tambaloslos, Lisa Tanas, Marcos Jr., hindi kayo makakalusot dahil hindi lahat ng nasa immigration, hindi lahat ng nasa hotel, hindi lahat ng Pilipino kaya yung takot-takutin o kaya yung sungal-ngalan yung bunganga nila. Isa ho siguro yan sa mga dahilan kung bakit umaalma na yung AFP, yung mga retired AFP personnel kaugnay dito sa mga kabalintunahan na nangyayari ngayon dyan sa House of Representatives. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.